Alam nyo ba kung anong mga pelikulang Pilipino ang may pinakamalaking kinita sa kasaysayan? Sa loob ng maraming taon, patuloy na pinapatunayan ng pelikulang Pilipino ang lakas nito sa takilya. Mula sa nakakakilig na love stories, matitinding drama hanggang sa blockbuster comedy films, narito ang top 10 na pinakamalalaking kita sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ito ang Kaalaman Studios. Like, share, comment at subscribe sa ating channel and click the notification bell para maging updated ka sa mga next videos natin. Number 1. Hello Love Again na ipinalabas noong 2024, kumita ng 1.6 billion pesos. Ang pinakamalaking pelikulang Pilipino sa kasaysayan. Sa loob lamang ng 10 araw, nalagpasan ng sequel ng Hello Love Goodbye ang lahat ng box office records. Kumita ng 85 million pesos sa unang araw at umabot sa 1.6 billion worldwide. Muling ipinagpatuloy ng pelikula ang kwento ni Joy na role ni Catherine Bernardo at ni Ethan na role naman ni Alden Richards 5 taon matapos ang kanilang paghihiwalay sa Hong Kong. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, tinangkilik ito ng mga Pilipino sa mahigit 1,100 sinehan sa buong mundo. Patunay na lumalakas ang Filipino cinema sa international market. Number 2. Rewind na ipinalabas noong 2023 at kumita ng 924 million. Pinatunayan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera na hindi lang sila power couple sa TV, kundi pati na rin sa pelikula. Sa pelikulang ito, ginampanan ni Dingdong ang papel ng isang lalaking nabigyan ng pagkakataong bumalik sa nakaraan upang maitama ang kanyang pagkakamali at mailigtas ang kanyang asawa. Dahil sa nakakapanindig balahibong kwento at word of mouth hype, mabilis itong naabot ang 924 million pesos sa takilya. Dahilan para maituring itong isa sa pinakamatagumpay na pelikula ng Metro Manila Film Festival noong 2023. Number 3. Hello Love Goodbye noong 2019 na kumita ng 880 million pesos. Ang romantic drama na nagbigay daan sa tambalan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Sinundan nito ang kwento ni Joy, isang domestic helper sa Hong Kong, at ni Ethan, isang bartender na nahulog ang loob sa isa't isa ngunit kailangang mamili sa pagitan ng pagmamahal o pangarap. Dahil sa relatable na kwento at husay ng pagganap ng mga bida, umabot ang kita nito sa 880 million pesos worldwide. Number 4. The House of Us noong 2018 na kumita ng 810 million pesos. Isa sa pinaka-iconic na Katniel movies. Dito, ginampanan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang mga karakter ni George at Primo, isang couple na sinusubok ng kanilang magkaibang pangarap. Dahil sa napakagandang kwento ng pag-ibig at sakripisyo, ito ang naging unang local film na kumita ng 600 million pesos sa domestic box office at nagtapos ng may 810 million pesos total earnings. Number 5. The Super Parental Guardians noong 2016 na kumita ng 590 million pesos. Kapag may Vice Ganda at Coco Martin, siguradong blockbuster. Sa pelikulang ito, ginampanan ni Vice Ganda ang papel ni RC, isang gay na bigla ang naging guardian ng 2 bata matapos ang trahedya. Naging comedy action tandem sila ni Coco Martin na nagbigay ng perfect mix ng kilig, action at tawanan. Dahil sa lakas nito, kumita ito ng 590 million pesos at ito rin ang unang pelikula ni Vice Ganda na naging blockbuster kahit hindi MMFF entry. Number 6. Fantastica noong 2018 na kumita ng 596 million pesos. Isa pang MMFF hit mula kay Vice Ganda kung saan nagdala siya ng kakaibang fantasy comedy. Ginampanan niya ang papel ni Bella, ang may-ari ng isang carnival na kailangang iligtas mula sa pagkakabankrupt. Kasama niya ang isang mahiwagang prinsipe na naghahanap ng nawawalang mga prinsesa. Sa kabila ng fairy tale team nito, hindi nawala ang signature humor ni Vice Ganda kaya't kumita ito ng 596 million pesos worldwide. Number 7. Starting Over Again noong 2014 na kumita ng 579 million pesos. Isang hugot-filled romance movie na pinagbidahan ni Tony Gonzaga at Piolo Pascual. Dito, ipinakita ang kwento ni Jeannie at Marco, 2 dating magkasintahan na muling nagtagpo matapos ang maraming taon. Ngunit may bago ng mahal si Marco, kaya ang tanong, may second chance pa ba sila? Dahil sa relatable na tema, umabot ito sa 579 million pesos sa box office. Number 8. Ang Ganda Rapido, The Revenger Squad noong 2017 na kumita ng 571 million pesos. Hindi rin nagpahuli ang comedy superhero film ni Vice Ganda na Ganda Rapido, The Revenger Squad. Dito,
Nakasama niya si Daniel Padilla at Pia Wurtzbach na nagbigay ng kakaibang superhero action comedy na pumatok sa masa. Dahil sa lakas ng cast, ito ang naging #1 MMFF 2017 entry na may total earnings na 571 million pesos. Number 9, A Second Chance. Noong 2015, nakumita ng 556 million pesos. Ang sequel ng One More Chance na nagpatuloy sa kwento ni Popoy at Basha matapos ang kanilang pagpapakasal. Ipinakita dito ang hirap ng buhay mag-asawa, kung paano sila hinarap ang kanilang mga pangarap at pagsubok sa relasyon. Dahil sa nostalgia at matinding dramatic scenes, ito ang unang pelikulang Pilipino na umabot ng 500 million mark at nagtapos na may total earnings na 556 million pesos. Number 10, Miracles in Cell Number 7 noong 2019 na makumita ng 543 million pesos. Isa sa pinaka-heartwarming na pelikula ng MMFF 2019. Ito ay Pinoy adaptation ng South Korean classic na Miracles in Cell Number 7. Pinagbidahan ito ni Aga Mulak bilang si Lito, isang mentally challenged na ama na maling napagbintangan ng isang krimen. Dahil sa husay ng kwento at pagganap ng cast, umabot ang kita nito sa 543 million pesos. Talaga namang hindi ipapatalo ang pelikulang Pilipino pagdating sa box office success. Mula sa nakakakilig na romance movies, matitinding drama hanggang sa riot na comedy films, pinatunayan ng mga pelikulang ito na kayang sumabay ng Filipino cinema sa international scene. Alin sa mga pelikulang ito ang paborito nyo? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel para sa iba pang exciting na content.